Yo, what's up mga kaseller? Andito tayo ngayon sa Honda Sock Sergeant para tingnan yung kanilang bagong 3 colorway ng Honda Beat na version 3 na bagong labas ngayong 2023. So meron tayo ditong tatlong color version. Meron tayong version 2 para makumpara natin side by side mamaya-maya. So unahin natin itong blue-black na colorway. So hindi ko alam ano yung totoong pangalan niya, pero blue-black na lang kasi maganda naman din siya. Tingnan natin dito sa side pa lang. Unang-una is yung kanyang fairing sa side. Ibang-iba na sa version 2 if memorize mo yung fairings niya. Pero dito sa speedometer niya guys, at saka yung mga switch niya, halos magkaparehas lang, no? Color lang yung sa panel. Of course, iba yung sa panel, pero parehas lang yung switches niya. Dito naman sa underbox, buksan natin. Naku, hindi pala nakabukas. Buksan natin. Yung kanyang capacity sa underbox is parehas lang naman. Ang nagkaiba lang dito is yung meron na siyang bit na emblem dyan na design sa may fuel tank. Dito naman sa panggilid, makita natin yung CVT is para na siyang inspired by PCX 160 or Honda Click 160 or even Honda EDV 160 na mga CVT design. Ganon din sa kanyang side fairings, ibang-iba na. Dito naman sa white at saka gold variant, isa sa pinaka the best colorway na I think maganda ngayon. Of course, ito gold talaga yung rims, maganda talaga mga pre. Pero the same lang yung kanyang mga fairings, ganon, pintura lang nag-iba. At saka ito may emblem siya na emboss emblem ng Beat, hindi siya sticker kumpara dito sa blue black or yun sa 50th anniversary colorway. So tingnan natin yung white gold talaga is mapapansin mo talaga yung fairings niya dahil color white kasi siya eh. Pero dito sa speedometer, titingnan natin maya yung speedometer niya dahil magkaiba talaga siya sa version 2 kahit yung indicators niya guys. Dito naman meron tayong power outlet. Yan, power outlet. Buksan natin. Paano ba ito buksan? Yun, manual lang. So yan, kailangan mo pa siya bilan ng adapter. Of course, nako, sana meron siyang adapter na, pero okay lang yan para pag masira yung adapter pwede mong palitan, katulad ng Juwa mo na madaling palitan kasi niloloko ka lang. Pero joke lang. Yan, ito naman, ito yung 50th anniversary na colorway. Yan, iba din yung color ng mugs niya, parang brown siya. So ito yung sinasabi ko sa inyo ha. Wait lang, check muna natin yung underbox. Oh, pares lang naman. Dito yung version 2, yung gray yan. Ito yung version 2 ha, yung luma na Beat. So ito yung sinasabi ko sa inyo na speedometer panel niya. If ikukumpara natin sa version 2 is color gray siya. Unang-una yung color mapapansin mo, pero if titingnan mo yung indicators niya dyan, yung indicators niya nasa taas guys, yan, nasa upper. Dito naman sa version 2 yung indicators niya nasa gilid, right side. So ibang-iba talaga yung panel na ito. At saka dito wala sa ito, meron siyang power outlet dito sa version 3. Sa version 2 wala siyang power outlet dyan. So may other side naman magkapares lang, yung kahit yung kalalim niya magkapares lang. Ito naman sa underbox compartment, yan, magkapares lang yung capacity, pero yung design lang talaga yung nagkaiba dito. Yung meron siyang Beat na logo dyan. Dito sa kabila wala pa. Pero yung upuan, tingnan nyo, upuan is magkaiba din yung hulma. Sa side niya, yung kanyang design ng tambucho is pares lang yung tambucho niya, pero yung CVT niya is magkaiba na talaga yung design dahil inspired na yung CVT niya sa mga bagong 160 variants ngayon. Yan, out of the 3 colorways dito guys, I think yung the best colorway dito is itong 50th anniversary. Second is itong white gold, at saka third yung blue black. Pero depende pa din sa kung anong gusto nyo guys. Pero para sa akin maganda itong blue white, itong 50th anniversary. Pero depende na din, maganda din kasi itong blue black. Oh, yan. Dito mo lang yan lahat makikita guys sa Honda Sock Sergeant. If interesado kayo, puntahan nyo na, baka maunahan pa kayo ng iba. Hehe.